Hello mga ka-sunshine, magandang gabi po sa lahat. It's nighttime na po. At magandang umaga din naman sa ibang bansa. Kaya pasensya na po dahil yung mga videos ko lately ay walang katuturan. Joke lang. Ito po, tambay po muna bago uuwi. Kasi may tinapos and then post muna for a while. At habang meron pang panahon para pwedeng mag-video, kasi pagdating sa bahay maingay po yung paligid doon. So ngayon, kaninang umaga mga ka-sunshine, ay nako, para talaga akong nawindang. Kasi kagabi pa lang ay naubusan kami ng gasol. So ngayon, hindi rin ako lumabas kagabi para bumili kasi nga gabi na. Umuwi ako kagabi mga 9 PM na. So ang ginawa ko, inagahan ko kaninang umaga. So habang nag-aantay ng masasakyan, umabot na, edi nakaalis ako ng mga 6:14 papuntang main branch. Ang main branch mga ka-sunshine, ang takbo nasa kung walang traffic mula dito sa amin kung saan kami nakatira, nasa kung walang traffic, nasa 15 minutes kung dire-diretso, kung mabilis yung takbo ng sasakyan. Pero kaninang umaga umalis ako ng 6:14. So mabuti naman at hindi masyado gaano ka-traffic nung papunta. Yung pabalik kasi almost 7 AM na. So medyo nagkaano na yung daanan. So sabi ko kaninang umaga, nako, pahirapan na talaga to. Pero yun nga, yung nakita nyo sa video ko this morning na na-upload ko na, parang half walking, half running, para lang makahabol, no? Kung sa bola pa, naku, kung pwede bang na lang, lilipad na lang para fast break, ganun. So, I really praise and thank God din kasi kaninang umaga naabutan ko pa talaga 2 segundo na lang bago kasi yan ang inaano ko din mga ka-sunshine pag sa work, na sayang din kasi kapag na late, 'di ba? Yung deduction masakit sa bulsa. Naranasan ko na po yan kasi nung unang inimplement yung yung policy na yan. Na kasi ang policy namin is 5 consecutive, hindi naman siya consecutive, kundi ma-accumulate yung late mo na pang-5, so that is considered as 1 day na salary deduction. Nung naranasan ko yung mga ka-sunshine, sakit di lang sakit sa bulsa, masakit talaga sa puso, 'di ba? So ganun, kaya I really I make it sure na kung pwede, hindi siya lumagpas sa bagay may grace period naman, pero ayoko talagang kasing umasa dun sa grace period na yan. So sabi ko, as much as possible, na din yan, no? Kasi isang araw ba naman na sahod mo, so makakaano ka na yan, makakabili ka na ng 10 kilong bigas, kakabili ka na ng ulam. Ay nako, sabi ko, ang sakit. So kaya kanina half walking, half running ako, na binilisan ko yung pagtakbo. Pero praise God at umabot din naman. So hindi rin ako nakaiwan sa inyo kanina ng ng verse, but this time ito po yung verse na ko po sa inyo. Ito na lang. So ito po yung verse na gusto ko pong i-share sa inyo at iiwan sa inyo bilang kaya this is all about faith. Yung natin, pagtitiwala natin sa Panginoon, na sinabi niya sa Hebrews 11:6. Okay? But without faith, no one can please God. We must believe that God is real and that He rewards everyone who searches for Him. So yun lang po. Sa akin, ang pagkakaintindi ko po niyan personally. So, kung wala po tayong pagtitiwala at hindi tayo naniniwala sa Panginoon, how can we come to the presence
of the Lord at manalangin at humingi kung ano yung mga pangangailangan natin na sa puso nga natin, wala nga tayong di ba? Hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Wala tayong pagtitiwala sa Kanya. So, kailangan talaga yun. And, kapag meron tayong faith, and this is, sinabi nga din niya dito sa sa isang din, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Even yung mga bagay na hindi natin nakikita sa ngayon at present. Bukas man yan, sa susunod na taon man yan, sa susunod na buwan, sa susunod na wala tayo kahit yung buhay natin ay hindi rin natin alam. So, yun lang din mga ka-sunshine. Bilang assurance din po sa atin na magkaroon po tayo ng lakas ng loob. 'Di ba? Na lumapit sa presensya ng Panginoon at humingi kung ano yung hingiin natin. But, according to His will. Hindi yung will natin. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Hindi naman will ng Panginoon. At taliwas din naman sa will ng Panginoon. So, kung alam mong taliwas na yan sa will ng Panginoon, ihinto mo na. O, diba? Diba? Ihinto mo na yung paghingi mo. So, kailangan you have to evaluate also kung ano yung hinihingi mo sa Panginoon. Kung hindi talaga siya naaayon sa will ng Panginoon, talagang hindi mangyayari yan. But, if it is according to His will, talagang ibibigay ng Panginoon. But there are times also, napansin ko din yan, kapag gugustuhin talaga natin ang isang bagay kahit hindi pa will ng Panginoon yan, ang mangyayari, we will reap the consequences. Yan. Masakit kapag ang consequence ng Panginoon ay ipapataw sa atin. Ay, nako, mahirapan tayo. Para lang tayong, tawag nito, yung tumalon sa isang, sa tubig na hindi natin alam kung gaano kalalim. At hindi din tayo, wala din tayong, tawag nito, yung, tawag niyan, skills. Paano tayo lumangoy? O, diba? Ang labas. Saan mapupunta? Lunod, 'di ba? So yun lang po mga ka-sunshine. So yan lang po at uulitin ko po na ang verse na iiwan ko po sa inyo is found in Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith no one can please God. We must believe that God is real. We must believe that God exists. And He rewards everyone who searches for Him, who seek Him sincerely with all of their hearts. Talagang makikita at makakapunta tayo sa presensya ng Panginoon with full of confidence. Okay, yun lang po mga ka-sunshine. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!